first year high school. Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ay magpapasimula na ng ating gawain. Mag-Bible study tayo, mag-aralan. At sa opening prayer po ay pangungunahan tayo ni Ate Lisa. Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat sa lahat ng mga kapag-aral na pinagkalagay sa atin. At sa ngayon, sa araw na ito, kami ay nandito sa bahay ng Ate Lenny upang mag-Bible study. Gabayan mo kami, Panginoon. At naway ito ang pangunang mangos at sa aming mga natin. At ikaw mawin sa amin ang dapat namin maunawaan. Ito ang aking dalangin ang Jesus name. Amen. Okay. So, ihanda ninyo ang tagabasa. Kayong dalawa at patatlo sa Ate Lenny. No? Sasabihin ko kung ano ang babasahin. Okay. I-refresh ko lang muna nung linggo ng ating napag-usapan. Diba? Sabi ko, salvation. Ano ang dapat gawin? Diba? Sabi ko sa inyo, manampalataya kayo kay Jesus. No? Ay, hindi muna. Kilalanin muna natin ang ating sarili na makasalanan. Katapos yung kasalanan na gagawa natin, pagsisihan natin. Katapos, humingi tayo ng tawad siyempre. Kasi pag hindi ka humingi ng tawad kay Lord, hindi ka naman papatawarin. Diba? Ang mga anak niyo, pag nagkasala sa inyo, patatawarin niyo ba? Hindi naman humihingi ng tawad. Siyempre, hihingi talaga ng sorry ma, sorry tayo. So, at higit sa lahat, humingi na kayo ng tawad, no? Higit sa lahat, tanggapin mo siya, si Lord, no? Na Panginoon mo at tagapagligtas. Pag sinabi po nating Panginoon na natin, lahat ng aksyon ninyo, gagawin ninyo, isasangguni ninyo ni Jesus. Nakuha ba? So, halimbawa, pagising ng umaga, manalangin muna tayo. Magpasalamat. Ako, 2:00 lagi nagigising. 2 oras hanggang 3 oras. Nananalangin, nag-aaral. Kasi kailangan mag-aral para katulad nito sa sermon na kailangan pag-aralan yung sinisermon. Kaya, ang gising ko ngayon, 2:00 na. Hanggang 4:00, minsan 5:00. Okay, so, nasasabi ko lang sa inyo na pag-gising nyo sa umaga, manalangin kayo dahil, diba sabi ko nga, isasangguni na natin kay Lord. Magtitinda po ako ngayon. Diba? Sino sa inyong negosyante? Si Ate Sene. Ikaw, ano ang trabaho? Sa bahay. Mananalangin pa rin kahit nasa bahay. Kasi, halimbawa si Ate Sene, bibigyan ko yan ng example. Siyempre, gusto niya Ate Sene, maraming benta. Lalo na rin si Ana. Sabi nga ni Ana noon 10:00 pa lang, ubus na. No? Tapos si Ate Lisa. Si Ate Lisa, wala pang 6:00, bukas na. Bukas na ang tindahan ni Ate Lisa. Anong oras ka ba nagbubukas? Maaga kasi, minsan 3:30 naglalakad na ako. Ayun. Kasi nang minsan, 6:00 pumunta ako, bukas ka na eh. Minsan nga, 4:00 nandyan na ako. Sabi ko, Oo, dati. Kasi naglalakad lang ako. Doon, ako lang yung isang lalakad lang. okay. So, ang ibig kong sabihin, no? Ipanalangin mo para hindi ka mahirapan. Sasabihin mo, Lord, pagbubukas po ako ng tindahan. Nawa, hindi sana. Kasi pag sana, pwedeng hindi mangyari. Sana eh. Pero pag nawa, mangyayari yan. Kaya po ang God provider. Diba? Sana marami akong binta ngayon, maubos. Tulad ni Ana, 10:00 lang, nauubos na. Okay. So, mangyayari po yan. Kasi, kinakausap ninyo. Ako nga, minsan, sa atin, prayer din na lumago tayo. Yung dumami tayo. Nagugulat. Minsan, inaasahan ko nga dahil maulan, bagyo, ay wala sigurong darating. Dahil maulan. Nagugulat ako, marami pa rin. Bakit?
yung mga pumunta roon, hindi kalooban ko, hindi ako ang nasusunod. Ang Diyos ang nagpadala sa inyo doon. Ang Diyos ang nag-uutos sa inyo, pumunta na kayo doon. Hindi ko kayo pwedeng utusan. Uy, magsimba ka, hindi ko gawain yan. Kahit nga, nag-kwento kami ni Ate Lenny, kahit mga anak na namin, hindi namin pwedeng pilitin. Para kang diktador. Hindi po, ang sa akin, bukal sa iyong kalooban. Kaya nga, kahit sa pagkakaloob ng pera, no? Kahit piso lang, ibigay mo, kahit wala. Di ba, lagi ko sinasabi, Ate Beth, yung katawan mo, ihindog mo ng buhay. Ibig sabihin, a living sacrifice. Yung pagsimba nyo doon, inahandog mo na ang katawan mo. Mahalaga yan, nagugustuhan yan ni Lord. Dahil si Lord, mayaman naman yan eh. Hindi yan mukhang pera. Nakukuha nyo ba, ibig kong sabihin? Mayaman ang ating buwan. Ang gusto niya lang, yung nasa puso. Kaya tingnan nyo, kahit sa love offering, hindi ako nagsasabing magbigay kayo ng tithes, magbigay ka ng ganito, magbigay ka ng ganyan. Ano lang ang sinasabi ko? Yung bukal sa inyong kalooban, love offering. Di ba? Yung love offering. So, yun ang napakahalaga. Hindi katulad ng iba. Oy, mag-tithes kayo. Batas yan. Dapat gawin nyo yan. Di ba? Maraming offering. Halos lahat. Halos lahat. Ako lang talaga ang wala. Pero ngayon, Doon sa amin merong mission offering, land offering, tithes and offering, kung ano-anong offering ang sinasabi. kaya nga, dito, love offering. Kaya lang, nabago po, di ba, nung July. Ang pera mo. Kasi nung July, nag-meeting kami, ang BOT. Ang gusto ni Dan, katulad sa New Life, mayroong tithes. In-announce ko yun, di ba? Yan, nasa bulletin board na, mag-tithes na kayo. Pero, mayroon akong sinabi na, kung ayaw nyo, walang problema. No? Yung gusto lang na mag-tithes, tatanggapin ng charge. Pero kung ayaw nyo mag-tithes, sa akin, walang problema yun. Ganun ako kaluwag. Kasi, lagi kong sinasabi sa kanila, ang palakad ko sa church, pag-ibig, pagmamahal, nauunawaan ko kayong lahat. Huwag naman, na sinasabi ko nga, kasi baka sabihin, talaga yan si Pastor, Terminator yan, no? Ang dami nang tinanggal niya. Kahit nga si Rudy, naghahanap na, di ba? Nasaan na yung mga kabataan? Hanap niya yung sila. Kasuraw kasi 3 kabataan. Iridia, 3 kabataan yun. Di ba? Nabutan niyo po ba? Sila kayo? Naabutan niya. Naabutan niya. Kaya yun ang hinahanap niya. Baka isipin niya, Terminator ako. Hindi. Inaalis ko lang sa katungkulan. No? Kasi, pag hindi ko inalis sa katungkulan, mauubos kami. Ako bilang head, ako ang manghangalaga sa inyo pag nandyan kayo. Aalagaan ko kayo na huwag kayo mawasak. Pero, hindi ko kayo pwedeng pilitin. Dikta na, magsimba ka dun. Ikaw, magsimba. Di ba nakita nyo na ba ako? Ito, hindi pwede mautusan. Ito ang magpapatunay. Ay, may nagsisimba rito eh. May nagsisimba. Hoy! Dito ka pa talaga sumigaw. Okay. Siya inabot eh. Okay, so, inuulit ko lang ha. Ito ang palakad ko sa church. So, pag-ibig. No? Kasi, wag na muna yun. Sa salvation, alam nyo na, di ba? Pagsisiyahan, tanggapin. Ay, sino ba yung tinanong ko kayong dalawa? Tinanggap nyo na ba? Tinanggap nyo na si Lord bilang Panginoon at tagapagligtas? Yun. Totoo ha? Pinatanggap nyo na, pastor, yung dalawang yan? Pinatanggap, tama. Ay, hindi. Hindi pa. Ikaw ang magpapatanggap mamaya. Trabaho ni division of labor kami. Babalik ulit. Nagbabalik ni Sunday. Oo. Ngayon na, uuwi na sila. Oh, Tandali natin. hindi balik nyo. Sige. Hindi naman. Oo. Okay. Tawag mo na si Peter Paul. So, salvation tayo, no? Nawala na si pastor. Doon nga kahapon, hindi pumapasok. Sa ano, nung service. Napansin nyo? Hindi pumapasok. Hindi. Yung bata kasi. Bata kasi. Hindi lang yun. Yung madilim. Talagang Oo, mandi. Ang hirap mga
Nabasa ko si Lene. Kanina lang kasasabi ni Pastor maganda sana ron eh. Oh. Tingnan nyo, hindi niya maano sa isip na. Sige, palagay mo. Okay ba? Hindi. Huwag kayong alis dyan. Okay. Okay lang. So, salvation, alam nyo na. Ngayon, kung wala pang nagpatanggap sa inyo, wala pa naman siguro, no? Ako, hindi pa kayo tinatanggap. Mamaya, patatanggapin pa ni Ate Lene. Stop mo muna. Okay. Sige, patapusin muna natin. Palagay muna natin. Ito. Tatanggap kayo. Tatanggapin kayo ni Ate Lene. Pangalawa, yung mahahaba ang buhay, nasabi ko na sa inyo. No? Yung Galatia 6:3, ang gusto ni Lord, 120. Kaya lang, pag hindi mo minahal ang sarili mo, hindi mo abutin. Kasi utos ng Diyos yan eh. Ang utos ng Diyos, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong lakas. Sa Mark chapter 12 verse 30. Pangalawa, sa 31, mahalin mo ang iyong kapwa, kagaya ng ginagawa ko, mahal ko kayo, na kagaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. So, pantay. Ilang kayo? 6. Saka ako. Kung gaano ko kayo kamahal, ganun din ang pagmamahal ko sa sarili ko. No? Kaya nga, doon, di ba? Pinakain tayo ng bawal. Ay, wala kayo, no? Wala sila. Ang sarap ng pagkain. Tapsilog. Tapos, sinangag itlog. Eh, ba't bawal yun, Pastor? O, bakit yun bawal? Kanin. Eh, sa inyo lang bawal. Sa amin, Sa hindi. akin, oo. Sa akin, bawal. Dahil, di ba hindi ako kumain? Ang kumain si Gab, tuwan-tuwa si Gab. Ayos na bigyan ko ba? Masarap naman talaga. Sarap ng tapsi. Dalawa pa nga ang kay Pastor eh. Oo, dalawa. At yung isa kay Mrs. Oh, yun na nga. Yung sabi ni Rudy, dalhin mo kay Mrs. Oo. Okay. So, ba't napunta doon? Iris. Bawal yung ano. Okay. Ha? Hindi nyo kinain yung bawal. Oo. Dahil mahal ko ang aking sarili. Kaya, alam mo dito, may mga membro tayo na alam bawal ang soft drink. Kayong nanginom pa rin ng soft drink. So, hindi ko napapangalanan. So, sino Ako yan? nag-stop na ako. Wala po ng vape, Pastor. Hindi na po ako nagsusok sa Hindi naman ikaw ang tinutukoy ito. Wala namang binabanggit. Hindi ako... Sabi mo sa'yo, Roy. Eh, hindi ko inubos na ganun lang. Ay, wala akong nag-soft drink. Oo, Wala gra. kay Kuya Roy. Kalimutan na yan. So, ibig sabihin, pero at least tingnan nyo, mahaba ang buhay. At ang 105, kayang-kaya. Ang bag. Ang 105, kayang-kaya. Hinihingi namin 101. Ito, 105, kaya-kaya yan. Ano ni Lenny no? Malaan. Si Lord. Ang pangarap ko nga talaga, kasi meron akong anak, may ministry ako yung anak ko. Yun, oo. Kaya, sabi ko, Panginoon, ikaw na bahala sa akin. Talagang bago matulog, nagigising din ako ng alas 3 lang kanina, gising na ako. Kaya, mahal na mahal ni Lene ang sarili niya. Kita nyo, napapagamot lang, ilang 200,000 na yata nagagastos lahat-lahat. Ay, doon sa perpetual. Oh, lahat-lahat. Oh, 400,000. Paglabas ko, may doktor ako sa Kalunsod, may doktor ako sa Crisostomo. Eh, hindi ko pinagyayabang, totoo yun. Kasi, Kailangan. pati ang doktor ko. Yung doktor ng Jerusalem, Christian din yun. Pati ang doktor ko nung bago ko na. Kasi hindi naman ako, kung opera, 200. Days lang ako eh. Ay, natuloy sa laser, tayo. Ha? Oh, natuloy. Natuloy sa laser. Oo, apat ang butas ko. Yun na yung sinabi ko sa inyo, yung sa tatay ko dito. Pag-init. Laser din. Okay. Laser, laser. Mahal talaga yung ganun. Hindi ko Okay. kaya ang opera kasi. Oh, so, para humaba ang buhay natin, mahalin natin. Ang bawal ng doktor, huwag kainin, huwag inumin. Pag sinabing bawal. Okay. Kasi sila pa naman pasto ako. Okay. So, doon na tayo sa pangatlo. Dito ka. Yan, para makapasok siya. Makapasok siya. Yan. Nakapasok labas. Okay. So, naituro ko na salvation, naituro ko na ang habang buhay. Doon naman tayo sa pagpapalain. Sino ang gusto sa inyo yung pagpalain? Hindi hirap sa pera.
Alam mo, ang pagpapala, no? Ang pagpapala, hindi lamang sa pera. Pwede nang pakibasa na ninyo. Galatia chapter 5 verse 22-23. At ikaw naman, Ate Ana, yung sinabi ko Galatia 5:22-23, Ate Ana, basahin mo naman ang Matthew chapter 6 verse 33. Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinamunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. Kita mo, walang batas na laban sa ganyan. So, dapat daw tayo may pag-ibig, may kagalakan, may kapayapaan, kabaitan, kahinahunan, kabutihan, at pangsyang pagpipigil sa sarili. Ano ang ibig sabihin po niyan? Pag mayroon ka na niyan, na mayroon kang kapayapaan, yung masaya ka ba? Alam mo, naranasan yung kahirapan, naranasan po namin yung mag-asawa. Diyan kami nakatira kay GC Tapawan. 300 lang ang upa namin doon. Yung pumalit sa amin, nang tumagal ng 12 years, si Ate Christy, di ba? 2,000 ang upa. 2,000 na yun. Nung kami 3,000, 300. 300 pesos. Hindi pa kami makabayad-bayad. Tumira din sila. Di ba? Ngayon nag-reno dito. Oo, tulo pag umulan. At alam niyo ba kung saan kami natutulog? Sa sahig lang. Sa sahig. Kaya pag mag-ulan, may mga sahod na. Palanggana. Magkano kayo upa niyo? Oh, ang taas na. Sumunod kayo kay Christy. Nauna sa inyo si Christy kasi 2,000 na. Nagalis nila nga rin, hindi na yung pinangpangan. Hanggang ngayon? Nire-reno dito. Pero mahal sa kanila. Sa kanyo. yung buong sa sala. Medyo malaki. Ay, buo. Doon siya sa malaki, Opo, hindi sa yung doon may sa yan maliit. Kasi may maliit yun. Yung sa likod, yung sa likod pas. Tama, mura pa yun sa 4,000. Malaki yun. Oo. Bago kami utang ng pambayad sa tubay. Wala pambayad sa iyo, hindi nakakabayad. Oo, yan, totoo yan. Napuputulan pa kami. Sasabihin pa ni Mrs. Pwede ho dahil may kuwan kami inaalagaan noon. Oo. Ay, yun, napapakiusapan naman. Benaliktad lang, pero may kuryente pa rin. Binaliktad yung kontador. Pero huwag kayong magbubukas ng umaga, sabi niya. Kasi baka makita, matatanggal daw siya sa trabaho. May inspector. Sa gabi lang talaga gagamitin nyo dahil walang nagro-ronda. Di ba? So, naranasan po namin yung hirap na yan. Pero ito, ikikwento ko sa inyo. Naranasan namin yung hirap na yan. Masaya kami. Hirap na hirap. Inuutusan ko si Leslie, 5 years old, pupunta kay Aling Lydia. Diba? Kilala niya si Aling Lydia dyan? Nagpapautang ba yata yun o hindi naman? Pautang din. Ito nyo. Dala lang ni Leslie, 5 years old, papel, manok, baboy. Bibigyan siya. Binabayaran ko naman. So, ibig kong sabihin, kami, ang samahan namin, hindi kami naghihinagkis na ganito, walang makain. Kasi di ba nakwento ko nga sa inyo noon na para makakain yung mga anak ko, nasa Makati ako. Ang yan, dala ko sumpo, tenderloin, porterhouse. Nakaw yun. Nakaw yun. Nakalagay pa sa attached case. No? Attached, kala mo kasi, kala mo kung sino. Professional. So, ipinakikita ko, hindi pa ako Kristiyano. Nung nandyan kami, hindi pa kami Kristiyano. So, pero hindi kami malungkot. Kasi bakit? Pag-ibig. Kaming mag-asawa, nagmamahalan at mahal namin ang mga anak namin. Naranasan nyo na ba yan? Ako, naranasan ko yan. Kami po, nung bata. Kaya lang, nung naglalo ako nagpasalamat noong August 28, 1989, dyan pa rin ako nakatira.
1989, tumanggap ako sa Panginoon. Nakakilala na ako. Tumanggap ako sa Kanya. 1990, umalis na kami rito. Nasa Tandang Sura kami. Na-promote kaagad ako. 1990, naging manager ako ng American Club. Naging manager. Biglang taas yung sweldo ko, doble. Dahil manager ka ng American Club. Eh. Pagkatapos, may bahay kaming libre dahil yung kapatid ko pumunta ng Indonesia, buong pamilya. Doon ang trabaho. So, kami ang pinatira doon ng 4 na taon. Libre. So, nandyan kaagad yung blessing. Di ba? Nagsisi ako, humingi ako ng tawad, no? At tinanggap ko siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Grabe ang ipinakita ni Lord. Libre na ang bahay. At malaki pa rito. Ang bahay namin doon. Malaki pa rito. Malaki ang solar sa Bicol. Yung solar ba ang tawag dyan? Solar. Malaki. May nakakapagtanim kami ng malunggay. Alam niyo ba, ang pagdating namin doon, ang kinakain namin, laging malunggay gata. Tapos itlog. Kasi yan lang ang mura. Bilis. So, ipinakikita ko yung pahirapan talaga. Pero hindi kami malungkot dahil lang may pag-ibig. Kaya tulad ngayon, kung pupunta kayo dyan sa church, lagi kayong pupunta. Yun din ang palakad ko. Yan, kilala nila ako. Yan matagal na. Diba? Masungit ba ako? Kaya lang, pag gumagawa ng kalokohan, bilang manager ako, ang administrator ninyo dyan, aalisin ko sa opisyalis. Kasi ayaw kong maubos sila eh. Ayaw kong maubos. Alam nila yan. Pangangalagaan ko yan. Diba, ang manok, diba, pag may dadagit na agila, ano ang ginagawa? Yung mga sising, nasa pakpak niya. Ganun dapat. Kaya lang, pag sa atin, tupa ang tawag. Sa church, tupa kayong lahat. Pero kung hindi ka tupa, kambing ka dahil sinusuwag mo ako. Hindi mo ako minamahal, sinusuwag pa. Ay, hayaan ko nang umalis yan. Nakukuha niyo. Kasi kambing, magkahalo talaga yan sa loob ng church. May kambing at may tupa. At ang kambing, maingay yan. Maingay yan. Gagawa ng kuwan yan. Diba? Pag sabi na pula nga ni Dan, bago-bago ni Dan. Diba? Bulong ng bulong. Ginagawa sa lahat. Okay, so hindi yan ang ating topic ha. So, pakibasa, basa na no, yung Galatia. Yung 6:33, pakibasa. Mateo 6:33. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ang sabi sa ibang Tagalog na maganda, pag sumakita ninyong hanapin ang kanyang kaharian. Ano ba ba? Pag sumikapan daw ninyo na hanapin ninyo ang kanyang kaharian. At pag nasumpungan ninyo, lahat ng pangangailangan ninyo, ano ang sabi? Ibibigay niya. Ibibigay niya. Ganon ang ginawa sa amin eh. Inanap muna natin si Lord, inanap ko muna, natagpuan ko. Lahat, kaya kita nyo ngayon, ang ganda ng bahay namin sa Tracy. Maganda ang kalagayan namin dyan. Hinanap namin. So, kaya kayo ay baguhan pa, dapat committed kayo. Yun talagang bukal sa inyong kalooban na talagang, Lord, kaya mamaya katatanggapin kayo ni Ate Winnie. Nasa akin ka na po, nasa puso na kita. No? Kaya, lahat ng aksyon ko, isasanggunit ko sa iyo. Nakukuha ba? Isasanggunit mo sa Kanya. O ikaw, sasabihin mo, oh Lord, sana wala akong makaaway sa kapitbahay kasi maraming maritis. Di ba? Ilayo po ninyo ako sa ganon. O Ate Linin, ikaw ang magpapatanggap mamaya. Mayroon pang 20 minutes. Hindi, kayo muna, Pastor. Sige. Kayo muna. Walang Pero problema. nung ito ako nagpatanggap sa marami. Ngayon si Pastor muna. Okay, so gano'n na yun ha. Ano ang sabi ko, pag sumakita ninyong hanapin ang kanyang kaharian. Dito sa atin, yung church natin, kahit maliit yan, yan ang kaharian.
Mm-mm. Na ang namumuno dyan, hindi ako. Nakukuha ka ninyo. Oo. Si Lord ang may-ari. Si Jesus ang may-ari ng simbahan niya. Yan ang kanyang kaharian. So, tinuturuan ko kayo na yung ginawa ko noong panahon, pag sinabing linggo na, Sabado pa lang, yung asawa ko naghahanda na ng isusuot namin. Mm-mm. Talagang kung kami yung aggressive, yung nandoon yung sigla, Dedicated. at dedicated, at hindi kami nalilate. Laging 30 minutes advance. Alam niyo kung bakit 30 minutes? Tuwang-tuwa ako na tayo doon, nagkwikwentuhan muna. Mm-mm. Kwentuhan muna tayo. Kasi pag pupunta ka eksakto alas 9:30, wala nang kwentuhan. Sermon na kaagad magiging yung kantahan na muna, worship team. Wala nang kwentuhan. Kaya yun ang maganda. Yung mayroon tayo harmonious relation. May harmonious relation. So, diba, sabi ko sa inyo, pag kayo ay talagang dedicated na kay Lord, ang sabi sa anong tawag yan? Mateo chapter 6 verse 33, lahat ng pangangailangan ninyo ay ibibigay ni Lord. Sa Diyos ba may imposible? Wala. Sa Diyos, napakayaman ng Diyos. Diba? Ang daming pera ng Diyos. Sa anumang paraan, bigyan ko kayo ng example. Ako kasi noon, nag-drive ng FX, hindi jeep. Pero halos pareho lang yan. Kaya ang jeep, sa jeep na lang. Wala kang mapapansin. Itong jeep, lakad ng lakad. Jeep yan ha, yung mga jeep. Ubus na ang gasolina, walang sumasakay. Nakukuha niyo ba? Walang sumasakay. Kasi wala siya kay Lord. Wala siya. Pero kung ang driver ay Kristiyano, bago yan mag-drive, ingatan po ninyo ako, nagpapasalamat na sa Diyos na buhay pa. Magugulat ka. Magugulat ka. Maraming sasakay. Kumbaga sa nangingisda, di ba? Sa John chapter 27 verse 7, no? Huwag mo na. Baka nakalimutan ko na. Yung naikwento ko na sa inyo. Nangingisda si Peter. Sige, tuloy. Nangingisda. Nangingisda si Peter. Walang mahuli, magdamag. Wala silang mahuli. Dahil nakita nila si Kristo, sabi ni Kristo, oh, may nahuli na ba kayo? Magdamag na po kami. Wala kaming nahuli. O, ang sabi naman ni Kristo, o sige, ang lambat nyo, ihulog nyo sa gawing kanan. Inulog. Pero hindi sana sila susunod kasi wala nga silang mahuli doon din sa lugar na yun. So, inulog nila dahil nandiyan si Kristo, punong-puno, halos mapunit ang lambat. So, ibig sabihin, kapag may Kristo tayo, hindi kayo maghihirap. Diba? At mayroon kang diba? May pag-ibig ka, may kagalakan ka, may kapayapaan ka. Okay lang. Okay lang. Okay lang. May kapayapaan ka. Sino kausap mo? Si Dong, oo. Okay lang. Malakas naman ang busis ko, di ba? Okay, so ganun lang mo ang gagawin. Yung committed ka. Yung hindi ka lang naudyukan. Kaya ayaw ko yung uudyukan ka. Ayaw ko yung uudyusan. Kung magsimba ka, ayaw ko. Gusto ko talaga bukal sa inyo. Kasi para maranasan ninyo ang pagmamahal ng Diyos. Kaya dahil minahal, pero mahalin muna natin. Dahil hindi ka mamahalin ng Diyos pag hindi mo siya mahal. Si Abraham, minahal niya ang Diyos. Siya ang nag-una. Nung makita ng Diyos na mahal ni Abraham, pinagpala si Abraham. Pinagpala si Abraham. So, lahat yan. Ano pa? Mababasa natin sa Jeremiah, pakihanap ninyo. Jeremiah 29:11. Pakibasa Ate Beth. Ako'y isa sa inyo. At ililigtas ko kayo. Lilipulin ko ang lahat ng
bansang pinagkalatan ko sa inyo. So, mga planong hindi na ikasama, Oh. kundi para sa inyong ikabubuti. Ito yung mga planong nagdudulot sa inyo ng magandang kinabukasan at punong-puno sa pag-asa. Okay. So, sa ibang salin, ganito, for I know the plans I have for you, plans to prosper. Wala yan dyan na hindi niya binanggit. Pag sinabing plan to prosper, pagpapalain tayo. So, ang plano ng Diyos sa atin, pagpalain. For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Yun ang binasa niya. Ibig sabihin, ang Diyos pala may plano sa atin. Ngayon, bakit hindi natin natatanggap yung plano? Kasi, ang gusto ng Diyos, tayo ang sumuko, isurrender natin sa Kanya ang ating sarili. Pag hindi tayo sumuko sa Kanya, hindi ka kasama sa blessing. Wala kang pagpapala. Nakukuha ba? So, anong klaseng isuko? Yung sinabi ko sa inyo, dapat committed tayo. Hindi biro-biro. Ang pagsimba, di ba narinig nyo na yan dyan na 6 na araw kayong magtatrabaho sa ikapito para naman kay Lord. Dahil 7 araw kayo nagtrabaho, pagod na pagod kayo. Di ba? Pagod na pagod. Ganon din, wala din kita. Kasi di ba in-example ko yung Diyos, pag walang Diyos, pasada lang ng pasada, ubus na ang gasolina, walang sumasakay. Pero pag may Diyos ka, laging puno. So, pinagpapala. So, iyan ang napakaganda na mag-commit tayo kay Lord. Una, ABC nga yan eh. Admit, tanggapin natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. B, believe. Manampalataya ka sa Kanya, maniwala ka sa Kanya. C, ABC, commit. Commit. Dapat committed tayo. Hindi ito biro-biro. Pag ito, dinaan mo sa biro-biro, nakikisama ka lang, kayo ang lugi. Hindi ako lugi. Kasi ako, nagtatamasa na ako. Ini-enjoy na namin ni Ate Lenny. Ni-enjoy na namin. Kasi nung araw na, parang yung buhay ko katulad ni Pastor, hindi nga lang ako yung pag-uwi ko, may dala akong mga karne, may dala akong mga sugpo. Hindi ko ginagawa yun. Hindi marunong magnakaw. At saka hindi ako nangungutang nang hindi ako... Nagbabayad. Oo. Yun. Lalaki naman yun. Tsaka hindi ako nang dadaya, hindi ako nagsusugal. O, yan, si Pastor. Pero nung nakakilala sa Panginoon, pero kami noon talaga, ang anak ko'y 5. Kasi noon, nung bago kami, maganda hanap buhay kasi nag-uopisina yung asawa ko noon. Kasi halos lahat ng mga politiko, mga artista, kasi sa baril siya eh. Ang kuhanan ng lisensya, siya ang nag-a-approve. Kaya yan, papasok sa opisina, alas 10. Pabasa-basa ng dyaryo, mamayang konti, magkakapihan, mawawala na. Kasi siyang pumipiro, ayun, sina Nora. Honor siya. Lahat ng sinihan sa Maynila, libre kami, kilala siya. Ganun ka, yun, sina Hinaro Magsaysay, sina Tirso Cruz, nakakasalamuhan niya. Yung mga Muslim, kung magregalo sa kanya, di ba nung araw, uso ang Montagot na t-shirt, lahat ng kulay meron siya. Maganda ang buhay namin noon. Pero dumating yung punto na, talagang, kasi nag-martial, wala na ang baril, Pastor. O di medyo tagilid. Ngayon, nagkataon naman na, pero hindi pa rin ako nakakilala noon. Kung ano. Pero ako talagang siguro may layunin ng Panginoon. Kasi noon, ang pamilya ko siyang kami. May nag-aral, malaki ang tulong na ginawa ko sa pamilya ko. Ngayon, nung ako'y tumanggap sa Panginoon, sa Imus, kasama ko si Cynthia. Ganun pala. Pero pa rin ako, hindi ko pa kasi masyadong nauunawaan. Pero pinangatawanan ko yun. Kasi, Diyos talaga ang dapat ng paglingkuran kilalanin ganon. Tapos, may mga pagkakataon na wala, yung talagang Pero pag humingi ka sa Panginoon, alam niyo noon, sabi ko, Panginoon, paano ba? Naningil ako sa Imus, wala akong nasingil. Ang binigay sa akin isang tray na itlog na pulay. Nakakain ba namin yun? Hindi ganyan. Bumabagyo pero narinig nyo na sa akin yun. Pagpunta ko sa Imus, di ba dyan sa 7-Eleven humihinto? Baha. Pag ganyan na pera.
Alam mo, Inaanod. alam mo, Inaanod ang pera. magsisigaw kaninong pera to, eh di maraming nagtakbuhan, di. Sabi ko, siguro, hulog sa akin to ng Panginoon. Ah, Alam niyo, pagdating sa wakas, may nagtitinda ng barbecue, kung ano-ano, pag uwi ko, gano'n. Ang sabi ng mga anak ko, bibili sa mga salita ko, ay, saan galing yan? Eh, kako, nahulog eh. Oo, ay di, oo, di, bumili ako ng kung ano-ano. Di. Marami yun. Kung dyan sa Freedom Park, makakapulot ako ng pera, oo. Tapos, may mga pagkakataon na, paano ba ito? Diyan sa taas namin yung mga libro. At may pera mga nakasilip, marami. Patotoo na ginamit sa akin ng Panginoon para ako'y talagang nagpatuloy. At ang panalangin ko noon, kami talagang, nag-restaurant ako sa bayan yung Rust Inn. Naging Lennox yun naging anim. Lahat ng pulis dyan, si Judge Pamini, naku, ganyan na ganyan ko Oo. Judge, agad mo naman kay Myra. Napakatagal naman niya, babae. Waitress yun. Napakaganda nun. Panikero yun si Judge Pamini. Pero ka-vibes ko yan. Di, ako naman kanya si Myra Ganyan. Lagi nasa restaurant ko yan. Di, nung ako yung nakakilala talaga sa Panginoon, binitawan ko yan. Paano kaya ito? Wala kami anak ko. Pero may bahay na ako dito. Pero hindi pa masyadong maayos. Ang sabi ko lang sa Panginoon, kumain na kami ng 3 beses na pag-aral ng mga anak ko. Hindi ako bibigay sa iyo, patuloy ako. Binapatikos ako ng mga hipag ko, mga biyanan ko, ng mga ano ko. Sabi ng bayaw ko, Ate Lenny, huwag kang mag-alala, kakampi mo ako. US Navy yun Sabi ko, okay tayo na. Susumbong ko kayo para mawalan kayo anak. Sabi ko gano'n, Pero awa ng Diyos, pinagkaloob sa akin. kita niya. Napakain ko yung mga anak ko, napag-aral ko. Nung namatay yung asawa ko, kauna-unang dumalaw, si Gob, yung may-ari ng island ko, may 2 bodyguard. Araw-araw tatawagan siya, pumunta ko na rito, sabi niya, opo. Ilang beses na ospital yan. Napupuntahan yung mga may-ari ng Bago, may-ari ng Josephine. Yung mga judge lang dito. Talagang maano siya. Pero talagang magpatuloy lang kayo. Kasi nakilala niyo na ang Panginoon, huwag kayong bibitiw. Ako hanggang ngayon, hindi ako bumibitiw. Nagkasakit ako, sabi ko, huwag mo muna akong kukunin. Sabi ko, may ministry pa ako. May anak akong inaalagaan. Kaya, mabuti ang Diyos, huwag lang kayo makakalimot. 35 years na. Ako 34. 35 years na mananampalataya, ako 34 years. Hindi kami sumusuko. Lalo kaming sinisipan. Kaya yung itinuturo namin sa inyo, karanasan namin. Kaya napakahalaga. Kasi yan ang... Marami pang patotoo ang Panginoon na ginawa sa buhay namin. Marami pa. Yung testimony. Di ba? Yun yung ano. Ang testimony niya maganda. Ako, pangit Umuutang, walang bayad-bayad. Yung anak ko, yung si Cynthia, nagkasakit siya. Walang ibig na ospital na tumanggap. Si Eric nasa ospital din. Palibasa si Eric mataas ang katungkulan. Halos kilala lahat ng doktor. Kilala. Sabi ni Doktora Di Guzman, sabi, Doktora, paano po walang ibig tumanggap? Pumunta ka sa Binakayan Hospital. Gamitin mo ang pangalan ko. Dali mo sa 4th floor. May sariling nurse yan. Alam niyo, magkano ang bayad niya sa nurse yan? Isang araw? 5,000. Makaya namin yun. 5,000. Special na. Malaki na yung pera yan noon. Ang Nurse 5,000. ng Chinese hospital. Napakiusapan para alagaan lang siya. Hindi ko makaya. Kung hindi mabuti ang Diyos, saan ka kukuha ng ganoon? Kada punta niya sa ospital, silang 2 nung nurse, ang binabayaran 55,000. Itong araw-araw dinadala niya. Injection dito, Araw ng Diyos, ayan. Talagang mabuti ang Panginoon. Huwag kayong bibitib. Okay. Oo. So, salamat Ate Lenny sa testimony. Huwag kayong bibitiw. Talagang, Hindi, ako talagang, one nga, biro ko noon, di ba? Ang biro ko para tayo yung no way out. Once na makapasok ka na, hindi ka na makakalabas. Pag lumabas ka, lugi ka. Sa totoo lang, tinan mo, kami, 35 years na, 34 years na. Hindi kami, at lalo kaming sinisipan. Kasi, ang karanasan namin, maganda. Na gusto namin, ang layunin namin, ganun din kayo. Mapaganda. Huwag niyong sabihin may edad na kami, matanda na. pagpadain kayo ng Diyos. Oo.
Ako, di ba, ako nung araw, lahat ng nagpapautang dyan, nangungutang ako, pero nagbabayad ako. Ibig sabihin, nakita sa buhay natin na tayo tinawag ng Panginoon na, yan ba ang Kristiyano? Ako dyan, nabalitaan niyo siguro, marami rin ako natulungan. Marami hindi nagbayad sa akin. Sabi ko, Panginoon, baka ka ba? Okay. Hindi ko sinasabi, madapa ka sana dyan, Hindi ba? Pakibasa Kasabayan. yung kwan na pala. Sige. Sige, kwento mo lang. Pakibasa ang Revelation 3:20. Talagang nakikita sa buhay ko. Isa na, Revelation 3:20. may patotoo na. Magbayad ka lang. Sabi ng anak ko, marami lang. Bayaran niyo lang ako kasi tinulungan ko lang kayo. Pero nagpapabarangay ako. Nagpapabarangay ako. Kasi pagdating sa barangay, bayaran lang ako, wala naman tubo eh. Oo. Pero meron pa rin nandoko sa akin. Marami. Hindi ko sila sinusumpa na, madapa ka sana, masama. Paubaya mo sa Panginoon. Ang Panginoon ang bahala sa kanila. Di ba? Ganun ako. Mabuti na lang nun eh. Nung hindi pa ako Kristiyano, hindi ko kilala. Kung kilala ko to, nautangan ko yan. Ay, hindi kayo magbabayad. Walang bayad-bayad. Ako naman, walang pera. Ang anak ko, ako lang ayaw lang na anak ko na kumigoro to. Alam ni Merlo. Oo, ako lang ang ayaw niya makipag-usap. Puro ako. Okay, sinong nakakita? Pakibasa na. Revelation 3:20. Papatanggap na ako eh. Pahayag yun. Tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung di rin ginino man ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako at kakain akong kasama niya. Okay. Ang nagsasalita si Kristo. Ang sabi ni Kristo, nakatayo ako sa harapan ng inyong pintuan at tumutok. Sino man ang makarinig nito at ako'y binuksan, siya ay papasok. No? At magkasalo at makakain. Ang ibig sabihin po nun, hindi pintuan ng bahay niyo. Pintuan ng puso natin. No? Buksan po natin. No? Pero, di ba sabi ko sa inyo kanina, kilalanin niyo muna makasalanan kayo. Aminin natin, pagsisihan. Pag sinabing pagsisihan, huwag nang ulit-ulitin yung mga nagagawa natin kasalanan. Kasi nagsisi ka na. Pangatlo, hihingi ka ng tawad para patawarin. At pang-apat, higit sa lahat, tanggapin mo siya, papasukin mo siya sa puso mo bilang Panginoon niyo at tagapagligtas. Nakuha ba? Kaya sabi sa Revelation, siya ay tumutok-tok sa puso ninyo, buksan ninyo, kung ano yung dating laman. Ako, pinikwento ko sa kanila, 7 diablo ang laman ng puso ko. Diba? Tagal ko nang nakikwento sa inyo. Nandiyan na lahat ng ero, babaero, basagulal, butinero, ano-ano pa, palautangero ng walang bayad-bayad, nandiyan dyan sa akin. So, kinilala ko makasalanan ako, pinalayas ko na. Dahil pag hindi ko pinalayas yung kasalanan, yung diablo, hindi papasok si Kristo sa puso mo. Kasi, hindi ba magsama ang diablo saka si Kristo? Hindi pwede magsama sa loob ng puso. Mamili lang tayo. Mamili ka lang. So, iyan ang tip ko sa inyo. Pagkatapos, wag yung sasabihin sa sarili nyo na, ay, tatanggapin ko siya para pangpalain ako. Wag. Wrong motive. Maling motibo. Kasi hindi yan totoo. Basta tinatanggap kita, Lord, dahil mahal kita. Hanggang doon na lang. Hanggang doon lang. Mahal kita kasi naunawaan ko na ang salita ng Diyos. Naunawaan ko na ang Bible. Hindi yung, at Lord, tatanggapin kita. Matutulad ako kay Pastor San Miguel. Matutulad ako kay Ate Lenny. Wrong motive. No? Mali-mali ko yan. Tanggapin mo siya dahil mahal mo siya. Ngayon, yung blessing, hayaan mo siya. Kasi tingnan nyo ako tulad ko. Wala akong sweldo dyan, di ba? Wala akong sweldo. Lising ko, wala akong tinatanggap. Pero ang alam ko kasi, God provide. Provider siya. So, hindi ako pinababayaan. Malaki pa ako mag-offering. Malaki katibayan niya. Sasabihin ko na sa inyo. Ang offering ko, 4,000. Ang asawa ko, 4,000. Kasi yung 2,000 niya sa love offering. Yung pinapasok ko sa bangko sa BPO, 6,000 na. O si Leslie, 2,000, 8,000. Nung nagbibigay pa yung dalawa kong anak,
10,500. Pero ngayon, nasa 8 na lang. Pero ngayon, huli, 9,000. Monthly binibigay ko. Huwag niyong gagayahin. Hindi ko, ipinikwento ko lang to. Kasi, di ba, nasa Bible nga, pag nagbigay ang kanan, huwag na ipaalam sa kaliwa. No? Dahil pag pinaalam mo, wala ka ng blessing galing sa Diyos. Wala ka ng blessing. Hindi kasi ako after blessing. Ako, nasabi ko na sa kanila, good leader, good follower. Nagpapakita ako, nagpapauna ako na ako ay mabuting halimbawa, mabuting leader. Kaya lahat sila susunod. Pero wag niyo akong gayahin sa sistema ko kasi wala na akong anak na pinapag-aral. Diba? Malayang-malaya na ako. Pero kung may trabaho man siguro, kung may mga anak pa akong pinapag-aral, hindi ganyan kalaki ang may bibigay ko. Hindi ganyan kalaki. Pero, more than ika po naman. Kasi, sa totoo lang, natatanggap ko 5,000 ang 4,000, binibigay ko 1,000 lang sa gamot ko. So, nakukuha nyo ha? Hindi yan 10% sa 5,000 na natatanggap ko. Dati kasi umaabot ng 15. So, nalugi yung anak ko. Hindi na nagpapadala. Kuha nyo, 10,000 din kung magbigay yun. Saka yung isa, 10,000. Di 5,500, saka 5, di 15,000. Ngayon, 5,000 na lang. Pero, ang masaya ako sa nagbibigay. So, masaya akong nagbibigay. Hindi ko pinagyayabang. Ayaw kong itagyabang. Na alam niyo na, good leader, good follower. So, ang mahalaga, tanggapin niyo sila ngayon, no? Sige, pastor, kayo muna. Okay, Susunod ako so, ng pagkaano. Ate Luz at Ate Merly. Merly. Ito ang siguro. Sini, sorry. Ate Sini at Ate Merly. Kayo po ba ay handa nang makipag-isa kay Jesucristo? Kasi sinasabi sa 1 Corinthians chapter 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ang mga nakipag-isa kay Jesucristo ay isa ng bagong nilalang, wala na ang dati, siya ay bago na. Ang ibig sabihin, wala na ang dati, yung dati nating mga, katulad ko, yung dati kong magsasamang gawa, kalimutan na yun. Ako ngayon ay bago na, binago na ako ni Lord. Inalis na ni Lord yung lahat ko ang isa. Okay, so, kayo po ba ay nakahandang makipag-isa kay Jesucristo? Okay, mababasa rin natin sa John chapter 3 verse 5. Ang sabi doon, you cannot enter the kingdom of God unless you be born again. Hindi ka na makakapasok sa kaharian ng Diyos hanggat hindi ka ipinapanganak na uli. Hindi pwede ipanganak ka ulit ng nanay mo. Yung born again in spirit. Yung espiritu natin. Kasi nung makasalanan tayo, ang espiritu natin ay patay. Bagamat buhay ang katawan mo, ang espiritu mo at kaluluwa, patay. Kaya nga, di ba, ang mga siga, walang pakundangan, yung mga palaaway. Kasi, siga, di ba, wala siya, hindi buhay ang kanilang espiritu, wala silang kaluluwa, walang espiritu, patay. Katawan lang. Kaya, alam niyo ba, para lumakas kayo, dalawa kayo eh, di ba? Tatlo yan. Mayroon tayong katawan, mayroon tayong espiritu, mayroon tayong kaluluwa. Dalawa, pag nagkampi yung dalawang yan, ang gusto nitong dalawa, lahat ng gawain sa church, susunod kayo. Kung may Bible study na available kayo, attend kayo. Kung linggo-linggo magsisimba kayo, attend kayo. Kasi dati, itong laman, hilang-hila dahil patay, hila-hila ng laman. Kung saan ang gusto ng laman, katulad ko noon, puro ako sa laman. Kawawa yung kaluluwa at espiritu ko kasi patay na eh. So, na makakilala ko na buhay. Kaya tinanggap ko siya bilang Panginoon ko, nabuhay na po. Kaya ngayon, dahil kayo ay tatanggap na, kompleto na kayo. Buhay na ang katawan mo. Dati namang buhay yan eh. Ang kaluluwa na namatay sa kasalanan, mabubuhay na yun. Pati yung espiritu. Kaya tatanggapin niyo. So, salamat na. Kinilala nyo na, makasalanan kayo, Ate Sene at Ate Merly. Pinagsisihan nyo na. Humingi na kayo ng tawad. At higit sa lahat, tanggapin mo siya bilang Panginoon mo at tagapagligtas.
Nakuha ba? Ang example ko dyan, ito nang tumanggap si Ate Seni. Ito rin, kasama rin sila. Hindi niya nag-absent. Isang taon na mahigit, no? Ako nag-absent ako, siya hindi. Kasi hindi ako dumating dito, siya dumating, di ba? Ako pa ang nag-absent. Ano ba dahilan ko noon? Kalimutan na yun. Maliban na lang po kung may sakit mo. Pag may sakit, pero idalangin niyo yan. Kasi by faith, lahat ng karamdaman, gagaling talaga yan. Ipanalangin niyo yan. Kaya kung makikinig kayo kay Dan, panalangin yan. Kasi lahat ng pangalan, kontrolado ni Jesus. O, di ba? Halimbawa, may flu ka, pangalan yun. May lagnat ka, pangalan yun. May cancer ka, pangalan yun. Under yan ni Jesus. Susumbong mo lang kay Jesus, pagagalingin ka. Pero, kung may pampadoktor, magpadoktor. Kung walang pampadoktor, mangutang kay Ate Sini. Alin? Joke. Wala daw pampadoktor, halimbawa. Di uutang sa'yo. Hindi, joke lang yan. Talagang pilitin nyo na makapag-handa kayo. Okay, so, nakahanda na ba kayo? Tatanggapin? Okay, sige. Tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po na sa panahon na ito, sa oras na ito ay meron po pong dalawang kaluluwa na magiging kapamilya po natin. Kapamilya mo, Lord. Dahil ito sila ay tinatanggap ka mo bilang Panginoon at tagapagligtas. Sinasabi mo nga po sa John 1:12, subalit ang lahat ng tumanggap at nananampalataya sa iyo ay binibigyan mo ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya sa hapong ito, I declared, Lord, na sila pong dalawa, si Ate Merly at Ate Seni, ay anak nyo na po. Kaya, pag anak nyo na po, alam ko, Lord, na hindi mo pababayaan. Dahil kumbaga sa anak, Lord, sila ay baby pa. Mga gumagapang pa. Wala pang gaanong kaalaman. Pero naniniwala ako, Lord, dahil narinig niya po na dapat kumipit po talaga, mahalin ka talaga. Wala na pong iba talaga na mahalin ka. Dahil pag minahal ka, sabi mo nga sa Deuteronomy chapter 7, verse 9 at Deuteronomy chapter 30, verse 19, ay pagpapalain mo ang mga anak mo. At alam ko, Lord, na may plano po kayo sa kanila. Kaya nananalig ako, nananampalataya na hindi po ninyo pababayaan ang aming mga kapatid. Kaya maraming salamat, Lord, sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. At amen. Congratulations, Ate Seni. Congratulations. Welcome. Congratulations, Ate Seni. Ilang taon na po kayo? Wow! Ang tanda ko sa'yo. Wow! Isang taon lang tanda ko sa'yo. So, dito ako. Ako uli papasok. Juan, huwag ka mag-alala sa edad. Okay lang yan. Importante. Lord, maraming salamat po sa gawain sa hapong ito na kami po ay nakapag-aral ng iyong mga salita. Maraming salamat din po sa mga kapatiran na patuloy pong umaatin. Dalangin ko po, Lord, ang aming pagsasaluhan sa hapong ito, nawa po maging kalakasan ng aming katawan at para patuloy po kami nakapaglilingkod sa inyo at higit pag ibalik po ninyo ang pagpapala sa mga kamay na naganda nito sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Huwag mo na, Pastor. Payan ka na.